For some of you, this could be like biyanan, kapatid, kamag-anak na nangingialam. For some of you, the masculine is nai-involve sa isang third energy na ngayon is nagiging magulo yung mga naging future plans nung partner talaga niya. Na parang nagkakaroon ng blockages ngayon sa pag-uusap about future plans. Hindi ko rin nakikita, parang meron pa rin mga tinatagong truth or nahihirapang maging honest yung masculine or maging vulnerable sa communication yung masculine. Meron siya mga hindi kayang i-discuss sa kanyang person. Okay? This could also be like a family issues na may dalawang magkapatid na babae, tapos parang ito yung energy na kapag tatay, no? Tatay pa rin siya. At like nagkakaroon ng tampuhan sa dalawang feminine sa pamilya also. May ganun ding scenario because of favoritism or like taking sides nung father figure here. Yes, okay. Balik tayo dun sa set B. Exam. Set B. Okay. Kasi halo-halo yung energy, no? Meron dito, like, the masculine, no? Na nai-involve, nagkakaroon talaga ng third-party connection. At hindi niya mabitiwan tong vision na to. So, yun. Kailangan mapag-usapan. And feminine, I just wanna tell you na no one deserves to be on the option card. If your person is having like confusion kung sino yung gusto niya, then tanggalin mo na yung sarili mo sa equation because no one deserves na maging backup plan or back burner or ilagay ka sa isang tabi na may masculine somewhere out there in this beautiful planet Earth na namimili, okay? At naghihintay ka to be the choose me girl, okay? No one here, mga kamistik, wala ditong choose me girl, pick me girl, walang ganon. Kung nalilito ka, dyan ka, para hindi ka malito, okay? Dyan ka sa lusak, charot. Okay? You know, no one deserves to be like, maghintay, na maging ready, especially masculine, no? Because paano nga ba aandar ng maayos ang relationship na to if the masculine, yung sinasabi nating leader ng relationship, leader ng family, ay nahihirapan to have a healthy leadership here sa situation na to, di ba? So yeah, pag-usapang mabuti at bigyan ng tamang boundaries, mag-usap with a masculine, okay? For those na nagkakaroon ng third party dito, pag-usapan, feminine, you don't deserve na maging option ng masculine na to, okay? And for some of you na may mga issues about family, okay, ito yung family na nanay, tatay, gusto kong tinapay. Nanay, tatay, no? Na parang Paskong Pasko, nagkakaroon ng tampuhan. This could be like a nanay and anak na babae na, I don't know kung ano tong family drama na to. So, magkakaroon ng holidays. Alam mo tong holiday season, this is one of the most challenging, no, event ng taon. Lalo na, no, na parang, ayan, may mga tampuhan. Especially if may mga bagay talaga na hindi naman ready yung someone to forgive or whatever. And then parang napipilitan lang for the holiday season na magkasama-sama. You know, if may ganitong scenario, choose your mental health. Okay? Regardless kung sino yan. Because walang papantay at walang papalit na kahit anong connection sa mental health mo. Lalo na kung may mga tao, kahit pamilya pa yan, na hindi naman talaga healthy for your mental health. Okay? Piliin mo kung saan ka may peace of mind. Piliin mo kung saan ka na-appreciate, na-celebrate, at namamahal. Alright? And that would be the Sagittarius reading for the month of January. See you again in a few days for your bonus reading. At habol-habol na sa ating crystals at para sa inyong New Year reading. Bye-bye, Sag!